Guys, nandito tayo ngayon sa Dubai Airport Terminal 1 para sunduin yung client natin na nagmula sa Pilipinas. So, mga ex-OFW na nahirapan pumunta dito sa United Arab Emirates. Pero this time, dahil meron naman na silang employer, so nakarating sila na maayos. So, let's go. Guys, finally, nandito na po si Miss Leia at si Miss Rosalie from... Saan mo galing? Philippines. So guys, sobrang... I think nahirapan na sila na una pumunta dito. Nahirapan na ba kayong pumunta dito na una? Na-offload na po ba kayo? Oh, ano po yun? Ay, kayo po muna. Nung na-offload po kayo, ano po yung naramdaman niyo? Sobrang depressed. Oh, sobrang depressing po. At ang pinaka nakaka-depress doon is gumastos na kayo. Ang laki ng gastos. Ang laki ng gastos. Okay po. Ilang beses po kayo na-offload? Isang beses. Isang beses lang po. Same po rin sa inyo? 3 ako. Oh my God! So sige. Thailand. Nag-Thailand kayo. Okay. So, I think ganito yung gagawin ko. Iisa-isahin ko muna interview. Si Mr. Rosalie po muna para kasi gusto ko malaman yung istorya nilang dalawa. Okay, so let's go. Dito muna tayo kay Miss Rosalie. Miss Rosalie, kamusta naman po ang biyahe? Okay lang po. Okay lang po. At talagang may pa-flower pa si Madam. Iba din. So, nakakatuwa. At nandito na kayo sa United Arab Emirates. So, after all po nung na-offload kayo, so, nung una po, sige, isa-isahin natin. Dati po ba ex-OFW na kayo? Taiwan. Taiwan po. Bakit naman po kayo nag-Dubai magtuturist po ba kayo nun? Opo. Saan po manggagaling? Sa Pinas o sa Taiwan? Pinas. So, nung papunta kayo dito, nung na-offload kayo, ano yung mga tanong? Nung na-offload Apa. ko, ang sabi sa akin, wala akong relative dito. Wala kang relatives dito. Tapos ano pa po yung mga question bukod doon? Tapos, ang sabi pa, yung sponsor ko hindi siya capable na Oo, na talaga sa'yo, mag-sponsor talaga sa'yo. So, nung in-offload na kayo, ano yung pinaka-naramdaman nyo? sobrang na-depress. Ano Kasi inisip ko yung gastos na kalaki. Sino po ang gumastos? Yung nag-sponsor o kayo? Ako po. Oh my God! So talagang sobrang nakaka-depression. Siyempre, nag-for good po kayo sa Pilipinas from Taiwan. Taiwan. Tapos, ano po naging work nyo sa Pilipinas that time? Wala po. Kakauwi ko lang po nun. Tapos, after 1 month, magtutulis. Yeah, that's the problem. Kasi pag talagang walang work sa Pilipinas, o umuwi, pagkapos gusto pumunta sa ibang bansa, so medyo talagang negative po siya. Kahit ako po si immigration, i-offload ko pa yan. Hindi kasi... Sa akin lang po, magagala lang. Magagala, pero kasi tinitingnan nila yung reason kung there's a reason kung babalik kayo ng Pilipinas. And how did you find us po? Sa YouTube. Wow! Nagbablog po kayo tapos nakita ko. Mukhang legit. Yes! Mukha po ba yung mukha ko legit? Ayun, totoo no. So, syempre, direct hire process po kasi sila. Meron na silang employer dito pagdating. Yun yung pinaka nakakatuwa, yun yung pinaka maganda. Pero, talagang pag hindi tayo dumaan sa legal way, malaking chance na ma-upload, no? Opo. So, kamusta naman po yung naging process po natin? Okay naman po. Mabilis po ba? Opo. Yes! So, marirecommend nyo po yung company po namin. Opo. So sana mas maging okay po kayo dito sa United Arab Emirates, especially bago sa inyo ang lahat po, no? Yeah, at sulit na sulit naman po yung binayad na employer niya. Sulit. So thank you so much to Miss Rosalie at sana... Salamat din po. Wait, hindi pala naka-record. Ay, hindi naka-record. Kala ko hindi naka-record. Okay. So, naka-record siya, guys. Okay. So, thank you so much ulit, Miss Rosalie. At ano yung gusto niyo sabihin sa mga taong gustong mag-UAE in the future? Yung mga gustong sumubok, pumunta dito, i-recommend ko lang yung ABA. Yes, thank you so much po. So, sa lahat din ng may mga employer dyan, just let us know and we're going to help you. Thank you po. Bye!